Halos buong araw nakababad si Alice sa laptop. Naghahanap ng pangalan ng taong kumupkup sa kanyang kapatid, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. 23 taong gulang na siya ngayon at naaalala pa niya nang kunin sa kanila ang bunso niyang kapatid. Noong siya'y 13 anyos at 4 na taong gulang pa lamang ang kanyang bunso. Nagkasakit kasi ito at walang choice ang kanilang ina noon kundi ipaampun ito para mabuhay. Kakamatay lang kasi ng tatay nila noon at lubog pa sila sa utang. Hindi naman niya namalayan na nakapasok na pala sa opisina niya ang kanyang best friend na si Emma. "Bestie, mag-lunch na tayo. Kanina ka pa yata nakababa dyan sa laptop mo eh." "Hay, mauna ka na lang Emma, hindi pa ako gutom." "Teka, bakit wala ka yata sa mood ngayon?" Paano ba naman kasi? Hanggang ngayon, hindi ko mahanap si Lorenzo Dizon. Yung umampun kay Cherry noon. Nagtry ako na baka sa online ko siya mahanap. Pero kahit sa ang social media platform, wala man lang siyang accounts. Siguro dahil matanda na siya. Wala siyang alam sa mga social media platforms na yan. Hindi ko na alam ang gagawin ko, best. Hindi ko alam kung paano siya mahahanap o makontak. What if mag-hire ka na lang ng private investigator? Saan naman ako maghahanap ng private investigator? Di sa online, total nandyan ka na naman sa harap ng laptop mo. I-search mo kaya. Ang talino mo talaga. Sige, wait. Agad siyang nag-search sa isang social media platform ng private investigator. Nang may nakita siya, ay agad niya itong pinadalhan ng mensahe. Hindi naman niya maiwasang kabahan sa magiging tugon nito. "Ayan na best, nag-reply na." Nagbigay na ng contact number. Teka, tatawagan ko lang. "Sige best, tawagan mo na. Lalabas muna ako saglit. Magpapadeliver na lang ako ng food para dito na tayo kumain." "Sige best, salamat." Agad niyang tinawagan ang number na ibinigay ng private investigator sa kanya. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman niya nang sagutin niya ito. "Hello, Sir Castro?" "Magandang hapon po, Miss Mendez. Ako po si Evan Castro, yung private investigator na nakachat ninyo. Pwede po ba tayo magkita para mapag-usapan natin ang mas maayos ang kaso?" Oo, Mr. Castro. Saan at anong oras kayo pwede?" "Kung okay po sa inyo, sa coffee shop na lang po sa may BJC tayo magkita. I-text ko na lang po sa inyo ang exact location. Pwede po ba kayo today?" "Pwede po ako ngayon." "Sakto po, papunta ako ngayon sa BJC. I'll wait for you there." Sige po sir. May kailangan po ba akong dalhin?" "Kung meron po kayong mga dokumento, litrato o anumang detalye na may kinalaman sa kapatid ninyo, mas mabuti pong madala ninyo. Confidential po lahat ang pag-uusapan natin." "Wala akong litrato sa taong ipapahanap ko sa iyo. Pero may litrato po ako sa kapatid ko nung bata pa lang siya. Tsaka, tanda ko po ang mukha nung umampun sa kanya noon." "Kung ganun, dalhin mo na lang ang picture ng kapatid mo." Sige po sir. See you in a bit." Pagkababa niya ng tawag, ay agad niyang hinanap ang wallet niya sa bag niya at binuksan ito. Saglit niyang tinitigan ang picture ng kapatid niyang si Cherry. "Konting tiis na lang, magkikita din tayo ulit bunso. Hindi ako titigil na hanapin ka. Nangako ako kay Mommy na hahanapin kita at magkikita kayo bago siya mawala." Bumalik naman si Emma sa kanyang opisina at nagulat ito nang nakita siyang tumayo, dala ang bag niya na halatang aalis. "Uy, best, aalis ka? Anong sinabi ng investigator?" "Nakikipag-meet up siya. Kailangan ko nang umalis." "Pero nagpa-deliver na ako ng pagkain para sa atin, best. Kumain muna tayo bago ka umalis." "Best, I need to go now. Hindi ko pwedeng pahintayin ng matagal si Mr. Castro doon kasi ako yung may kailangan. Kumain ka na lang dyan. Eto, 2,000. Treat ko na."
Pasensya na talaga. Sige best, good luck! Agad na sumakay ng kotse niya si Alice pagkalabas ng kumpanya. Umabot ng kalahating oras ang naging biyahe niya papuntang BGC. Pagdating niya sa BGC, agad siyang nagpark at naglakad papunta sa coffee shop. Pagpasok niya, naamoy niya ang kape at nakita agad ang isang lalaking nakaupo sa sulok. Maayos ang damit at may hawak na folder. Tumayo ito at kumaway. Magandang hapon po, Miss Mendez. Ako si Evan Castro. Salamat at nakipagkita ka agad. Magandang hapon din, Mr. Castro. Salamat din sa oras mo. Umupo silang dalawa sa maliit na mesa. Umorder ng kape si Mr. Castro at pagkatapos ay dumiretso na sa usapan. Pwede mo bang ikwento sa akin lahat ng alam mo tungkol sa kapatid mo at sa taong kumuha sa kanya? Ito ang bunso kong kapatid, si Cherry. 4 na taong gulang pa lang siya nang kinuha siya. 13 ako noon. Ang naaalala ko, mag-asawa ang kumuha. At sabi ni Mami, Lorenzo Dizon daw ang pangalan ng lalaki. Siya at ang asawa niya yung umampun kay Cherry. Mahirap dahil matagal na, pero hindi imposible na mahanap natin ang kapatid mo. Kailangan lang natin ng kahit anong record mula sa barangay o civil registry. May naitago ka bang papel o kahit anong dokumento noon? Wala na akong hawak na dokumento. Ang meron lang ako ay memorya at itong litrato niya. Huwag po kayo mag-alala. Ako nga hanap ng lead gamit ang contacts at connections na meron ako. Basta kahit maliit na detalye, sabihin mo sa akin kasi malaking tulong yun. Mr. Castro, sa tingin mo ba may pag-asa pa? Makikita ko pa kaya si Cherry? Hindi ko maipapangako ang resulta, pero gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Napakagatlabi si Alice at mahigpit na hinawakan ang tasa ng kape. Nangako ako kay Mami bago siya mawala. Nahahanapin ko si Cherry at makikita sila ulit. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natutupad yon. At sisimulan natin ngayon. Bigyan mo ko ng ilang araw para makahanap ng lead. Tatawag ako agad kung may makuha kong impormasyon. Sige po. Salamat po, Mr. Castro. Tumango si Mr. Castro at isinara ang kanyang folder. Sa simpleng pagkikita nilang iyon, muling nagkaroon ng pag-asa si Alice. Malapit na kitang makita, bunso. Pagkalabas niya ng coffee shop, agad siyang sumakay sa kanyang kotse, pabalik sa kanyang kumpanya. Pagkapasok niya ng opisina niya, wala na si Emma sa loob at may naiwan namang box ng pizza sa mesa. Mahilig talaga sa fast food tong si Emma oh. Akala ko pa naman, healthy foods ang in-order niya. Hays! Pagkaupo niya sa upuan, napakunot ang noo niya nang mawala ang isa niyang kulay berdeng bag na madalas niyang iniiwan sa opisina. May mga pitaka pa naman sa loob ng bag na yon at higit sa lahat, mga litrato ni Cherry. Kaya agad niyang tinawagan si Emma. Hello, Best. Kumustang lakad mo? Iniwan ko pala sa lamesa mo ang isang box ng pizza. Nandito na ako sa opisina ko, Emma. Pero nawawalang bag ko na iniwan ko dito. Dinala mo ba? Ano? Bakit ko naman dadali ng bag mo? Hindi ko dalang bag mo. Pero imposibleng mawala dito, Emma, kung walang kumuha. Baka yung food rider na babae ang kumuha. Food rider? Pumasok kasi siya dyan sa opisina mo. Pinahatid ko kasi ang isang box ng pizza kasi dito na ako kumain sa bahay. Nandito na kasi si Ruel, tsaka bored kumain mag-isa no. Akala ko kasi matatagalan ka pa. Lintik, nanakawan ako ng food rider na yon? Matatrace mo ba kung anong pangalan ng rider na yon? Oo naman, check ko lang sa app. Wait, I will contact the customer service. Hold on. Sige. Millie Dizon ang pangalan niya, Best. Napatigil naman si Alice nang marinig ang apelido na Dizon. Pero inisip na lang niya na baka nagkataon lang na magkapareha sila ng apelido sa taong hinahanap niya.
Best, nandyan ka pa ba? Yes, Best. Please, i-report mo sa kumpanya nilang babaeng yon para matanggalan ng trabaho. Manghihingi muna ako ng CCTV footage para may ebidensya kung madadala sa police station. CCTV? Di ba di na functional ang CCTV sa office mo? Pinaayos ko na yon nung isang araw pa. Sige na, I'll call you later na lang. Pagkaupo niya sa swivel chair, hindi siya mapakali. Tinawagan niya agad ang kanyang executive assistant. Carl, ipakuha agad ang CCTV footage mula 1 hanggang 2 p.m. Ilagay mo sa flash drive at siguraduhin walang buburahin. May pagnanakaw na nangyari sa opisina ko. Yes ma'am, right away. Ilang minuto lang, bumalik si Carl na may hawak na flash drive at laptop. Agad nilang binuksan ang file pero biglang nag-blackout ang screen. Ma'am, nagkaroon ng glitch sa file. Parang corrupted ang playback. Hindi ma-open na maayos. What? Imposible. Check mo ulit. Hindi pwedeng wala tayong makita. I'm trying ma'am. May ibang paraan pa. I-rerun ko sa ibang software. Pero baka tumagal ng ilang oras bago ma-recover. Kumabog ang dibdib ni Alice. Kanina lamang, sigurado siya na mahuhuli agad ang salarin. Pero ngayon, parang nilalaro siya ng tadhana. Ang CCTV footage na inaasahan niyang ebidensya, nagkaproblema pa. Bigla namang tumunog ang cellphone niya at nakita niyang tumatawag si Mr. Castro. Kaya agad niya itong sinagot. Hello, Miss Mendez. I have a good news. Nakausap ko na po ng harap-harapan ang taong hinahanap niyo, si Lorenzo Dizon. Nandito ako ngayon sa bahay niya. Talaga? Nasaan ka? Please, send me the address right away. Sige po, ite-text ko po ang exact address sa inyo. Sige, thank you. Sobrang na-excite si Alice na umalis at binaybay ang daan papunta sa lugar na tinitirahan ni Lorenzo Dizon, ang lalaking kumupkup sa kanyang bunsong kapatid. Umabot din ng 1 oras ang biyahe niya. Pagkarating niya sa tapat ng bahay, sinalubong naman siya ni Mr. Castro at pinatuloy. Mr. Dizon, si Miss Mendez po. Maiwan ko na po kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Tutuloy na po ako. Sige Mr. Castro, tatawagan na lang kita mamaya para sa bayad. Salamat talaga. Alice, ikaw na ba yan, iha? Dalagang-dalaga ka na talaga. Uli tayo nagkita, ang bata mo pa. Magandang hapon po. Si Cherry po ba? Nasaan po siya? Nasaan pong kapatid ko? Gusto ko po siyang makita. Pauwi na rin yon. Maupo ka muna dito para makapag-usap tayo. Sige po. Kumusta na ang mami mo? Matagal na akong walang balita sa inyo. Paano ba naman kasi? Pinigilan ako ni Alonza noon. Takot kasi siya noon na bawiin ng mami mo si Millie noon. Millie? Napatigil naman sila pareho nang marinig ang boses ng babae na kakapasok lang sa pintuan. Napatingin naman si Alice mula ulo hanggang paa nang makita niyang nakasuot ito ng delivery rider uniform. Oh, Millie, nandito ka na pala anak. Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ka ba? Ang laki po ng problema ko ngayon, tay. Tinanggal po ako sa trabaho dahil sa akusasyon na nagnakaw daw ako ng bag sa isang kumpanya. Ay wala naman po akong ninakaw, tay. Alam ng Diyos na maayos ako nagtatrabaho. Kung gaano ako nagtitiis sa ilalim ng init ng araw para makaraos lang araw-araw. Tapos ganito ang gagawin nila sa akin? Ikaw si Millie Dizon? Ikaw ang nag-deliver ng food sa ALM kanina? Oo, bakit kilala mo ko? Sino ba siya, tay? Millie anak, siya si Alice, ang ate mo. Ate? Siya si Cherry? Oo, Alice. Siya ang kapatid mo na matagal mo nang hinahanap. Nanigas si Alice sa kinatatayuan niya. Ang taong buong akala niya ay isang magnanakaw na kailangan makulong. Siya pala ang kapatid niyang
matagal nang nawawala. Kumirot ang sikmura niya. Kanina lamang, tinawag niyang magnanakaw ang babaeng ito. Pero nang marinig niya ang sinabi nito, sobra siyang naawa at na-guilty dahil halatang sincere ito sa mga sinabi. Siya ang dahilan kung bakit ito nawala ng trabaho. Millie, Diyos ko, ikaw pala si Cherry. Patawarin mo ako, hindi ko alam na ikaw pala. Ikaw pala si Ate Alice. Sorry po kung di kita nakilala. Wala kasing litrato si tatay sa'yo. Mangsabi lang niya na may ate daw ako. Oo bunso, patawarin mo sana ako. Nako, wala kang dapat ihingi ng tawad ate. Wala kang kasalanan. Pinaliwanag na ni tatay ang lahat nang mawala si Nanay Alonza. Naiintindihan ko naman kasi kung bakit nagawa ng nanay natin na ipaampun ako. Kasi daw may sakit ako at wala tayong kapera-pera nun kasi kakamatay lang ni tatay. Nung namatay si nanay, pinuntahan namin ni tatay ang dati nating bahay para makilala ko kayo. Pero wala na kayo doon. Hanggang sa nagkasakit si tatay at kailangan ko na magtrabaho. Hindi Millie, malaki talagang kasalanan ko sa iyo. Teka, hindi po kita maintindihan ate. Ako ang CEO ng ALM at ako din na nag-file ng complaint sa kumpanya nyo para tanggalin ka sa trabaho. Akala ko kasi ikaw ang nagnakaw ng bag ko. Pero nang marinig ko ang sinabi mo kanina, naniniwala ko sa iyo Millie. Alam ko nagsasabi ka ng totoo. Ikaw palang nagbintang sa akin ate? Bakit? Sa tingin mo gagawin ko ang bagay na yon? Ang magnakaw? Kahit gaano kahirap ang buhay namin, hindi ko kayang gawin ang binibintang nyo. Alam ko Millie. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo ang ate. Hindi ko kasi alam ang totoo. Tsaka yung bag na yon, nandun lahat ng pictures mo. Hindi lang basta blank cards at pera ang nandun. I'm really sorry Millie. Okay lang po, nangyari na eh. Hindi ko lang po alam kung paano ulit makakahanap ng trabaho dahil sa ginawa ninyo. Millie, don't worry. Pagbabayarin ko ang tunay na may sala. I will withdraw my complaint and file an affidavit of desistance para malinis ang pangalan mo. I will make it up everything. I promise. Hindi mo na kailangan pa maghanap ng trabaho. Ako nang bahala sa iyo. Ako at ikaw ang magpapatakbo ng ALM. Ipakikilala kita sa buong mundo bilang kapatid ko. Babawi ako sa lahat. Pangako yan. Napaiyak naman si Millie at ganon din si Alice. Hindi na mapigilan ni Alice na yakapin ang kapatid ng mahigpit. Sa wakas, nahanap na niya ang kapatid niyang nawala ng mahabang panahon. Maya-maya pa, naipadala na ng executive assistant niya ang CCTV footage sa kanya. Laking gulat niya nang makita na si Emma pala ang nagnakaw ng bag niya. Hindi niya lubos akalain na ang sarili niyang matalik na kaibigan ang nagnakaw. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, siya palang nagtaksil dahil lamang sa inggit at pera. Sa huli, naging masaya naman si Alice na makasama ulit ang bunso niyang kapatid na si Cherry, na si Millie na ngayon. Natupad niya ang ipinangako niya sa kanilang ina bago ito mawala. Hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!